Praise God. Sabihin mo, panahon na. Isigaw mo, panahon na. Sa pag-alis sa kahirapan. Sa pag-alis sa kaliitan. Sigaw mo ulit, panahon ko na! Purihin ang Panginoon. Bow down your head and let us pray. O Diyos, napakabuti mo. At kami ay laging pinagpapala mo ng magandang pagkakataon. Marami po ang nagmithi at nagtangka. Pero ilan po ang nakapagpatuloy. At salamat, kami ay iilan dun sa nakapagpatuloy. At ito ay dahil sa kabutihan mo, hindi dahil sa aming kahusayan. Ikaw ang pumili sa amin at ikaw ang naghatid sa amin upang magkatipon-tipon kami dito sa panghuling 7 gabi ng kagilagilalas at napakagandang mga gabi. At maparangalan at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan at bawat isa sa buong 7 gabing ito ay magkamit ng matagal na nilang hiningi sa iyo. Mangyari na ito ang mga gabi ng kalinang mga himala. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at karangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah! So, ang tema po natin sa 7 gabing ito ay the honor of God. Ang karangalan ng Diyos. At buksan po natin sa Psalms 113 sa verse 2. Psalms 113 verse 3. 113 verse 3. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Sa buong maghapon, mula kailan natin pupurihin ang Diyos at hanggang kailan sa buong maghapon natin pupurihin ang Diyos? Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Anong oras sumisikat ang araw ngayon, Disyembre? 5:00. O 5:30 dahil mahaba ang gabi ngayon. At anong oras lumulubog? Ganon din, 5:00 halos. 5:30. At dun sa nalulooban ng 5:30 in the morning at 5:30 in the afternoon, ano ang ating gagawin? Sabi ng talata, the Lord's name is to be praised. Ang pangalan ng Panginoon ay dapat na papurihan. Ang mahina ang pananampalataya, hindi sinasabon ng Panginoon. Ang sinungaling, hindi pinagwiwikaan ng Panginoon. Ang magnanakaw na katulad ni Judas, hindi sinisisante ng Panginoon. Pero ang kinamumuhian niya ay ang mga mapagpaimbabaw. Hello. Kung titingnan mo ang Matthew 23, ano ang tawag niya sa mga Pariseo, Saduceo at Iskriba? Broods of vipers. Lahi ng mga ulupong. Mga mapagpaimbabaw. Ano po ba ang mapagpaimbabaw? Panlabas lang ang kanilang kabanalan, hindi panloob. Kaya ang kabanalan po ay mula sa puso, palabas. Kaya napakahalaga po na ating patingkarin yung kabanalan na yun sa loob. Kailangan malakas tayo sa loob. Kailangan nagliliwanag tayo sa loob. Amen po ba? At paano natin ito gagawin? Ang titulo po ng mensahe for these first nights of these 7 magnificent nights of revival for the 4th time. Harden not your heart. Harden not your heart.
The preciousness of time is the present, not the past, not the future. Ang mahalaga sa oras ay ang kasalukuyan. Kaya dapat nating maunawaan sa Hebrews chapter 4 verse 7. Laging pang kasalukuyan po ang boses ng Panginoon. Again, He limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Kaya kung tayo lamang po ay magsesentro sa Diyos at makikinig araw-araw, hindi po paminsan-minsan. Kailangang araw-araw ay iyong pinakikinggan ang boses ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat if today you hear, today, ano po ang today? Yun ba ay yesterday o tomorrow? Ano ang today? Ngayong araw na ito. So sa bawat araw, maririnig mo ang boses ng Panginoon kung makikinig ka. Ito po. Halimbawa na sinabi ng Panginoon, kakatagpuin kita doon. 100 ang kilometrong layo mula sa iyong kinaroroonan. Ang isa pong taong padalos-dalos, hindi niya pinakinggan ng hustuhan yung direksyon ng Diyos at nag-drive na lang siya ng 100 kilometro. At nung makita niya sa odometer niya, 100 kilometers na, Lord, saan po dito? Kahit ano ang husay, kahit ano ang sigla ng tao na hindi pinakinggan kung saan yung tagpuan, baliwala yung kanyang ginawa. Kaya kailangan alamin mo saan, ano, kailan, bakit. At kailangan ito'y sa araw-araw. Kadalasan tayo nabibigo sapagkat nakatingin tayo sa pangangailangan natin. Nakatingin tayo sa problema natin. Kaya hindi natin namamalayan, nakakaligtaan na natin ang Diyos. Hindi natin namamalayan, tayo ay nagiging isnabero at isnabera sa Diyos. Hindi natin siya hinihintay. Ibig nating laging siya'y unahan at pag tayo nabigo, saka tayo babalik sa Diyos, bakit mo ako hindi pinatnubayan? Mabuti na lang at ang Diyos ay mabait. At hindi nakikipagtalo. Bakit hindi mo hinintay kung saan kita kakatagpuin? Kaya napakahalaga pong ating maunawaan na ang Diyos po ay tapat. Business is not always effective if you don't know the priority of life. Your business will result into emptiness. Kung hindi mo po alam ang prioridad ng buhay, magkakalat ka lang sa ibabaw ng lupa. At marami ang tao na yung kanilang cravings and desire ay gusto nilang mapunan. Kaya inuunahan nila ang Diyos. Huwag nating uunahan ng Diyos, maging tayong matalino. Pag sinabi ng Diyos, diyan ka lang, huwag kang alis. Babalikan kita. Huwag kang maiinip, sapagkat sa takdang oras babalik ang Diyos upang tupdin ang kanyang pangako. So harden not your heart. So, sa Exodus 17, dito po sa Meribah, sa Masa at sa Meribah, bakit po sila pinarusahan ng Diyos? Dahil matigas ang kanilang puso. At bakit nga po matigas ang puso? Kailangang maunawaan mo po ang iyong puso. Pero hindi mo yan maunawaan sa sariling pag-aaral. Walang sino mang taong makaunawa sa kanyang puso sapagkat ang sabi ng Jeremiah 17 verse 9. Kailangan maunawaan natin kung ano ang puso ng bawat tao. At ang sabi po dito, the heart is deceitful above all things.
Ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat ng mga bagay. And desperately wicked. Who can know it? So ano ang puso ng isang pangkaraniwang tao? Deceitful. At ano yung uri ng pagiging deceitful? Above all things. Another is desperately wicked. Who can know it? Wala pong tapat na kaibigan. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, si Jesucristo lamang ang tapat na kaibigan. Sapagkat lahat po ng tao, kakaibiganin ka for his desire, for his pursuit. Hello? Kakaibiganin ka ng tao para gamitin ka ng tao para sa kanilang pagunlad. Pero si Jesucristo hindi nang gagamit. Si Jesucristo ang nagpapagamit. Here I am. Amen? Kaya nga ating unawaing mabuti. Bakit sila ay naparusahan? Sapagkat meron silang katanungan dito sa verse 3. Exodus 17:3. May katanungan itong mga busong na ito. And the people thirsted there for water. And the people murmured against Moses and said, Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us and our children and our cattle with thirst? So sa madaling pananalita, tunay bang kasama natin ang Diyos, Moses? Kaya nga kung unawain natin, walang nagtatagal na sumusunod sa Panginoon dahil ang laging katanungan nila, talaga bang ako'y mahal ng Diyos? Talaga bang sumasama sa akin ng Diyos? Talaga bang dumidinig ng panalangin ng Diyos? And that is murmuring. At yun po ang nagpapatiga sa puso ng isang tao. Laging unawain mo po, it is not on our terms that God will deal with us. It is always on His term. Hindi po sa ating ibig makikipag-usap ang Diyos, kundi kailangan tuklasin natin kung ano ang Kanyang ibig at tayo ay kakausapin ng Diyos dun sa Kanyang ibig, hindi dun sa nais natin. Kaya nga kailangan tayo maging matalino. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan tayo ay maging matalino. So tingnan po natin ang ilang talata na tumutukoy sa harden. Matigas, pinatigas. Tingnan natin ang Deuteronomy 15:7. Ito po'y utos ng Diyos. At ang sabi po dito, if there is among you a poor man, so pansinin po natin, if there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land, which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. So, tayo po'y nagiging ipokrito. Ang ating uso ay nagsasabing iniibig natin ng Diyos, pero wala tayong malasakit sa mga kapuspalad na kapatiran. Hello? Ano po ang sabi? Thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. Hindi ninyo patitigasin ang inyong puso at hindi ninyo ititikom ang inyong kamay sa mahirap ninyong kapatid. So yun pong word na harden sa salitang Griego ay amats. A-M-A-T-S. Ang pronunciation po ay omats. A-W-M-A-T-S. Omats. At ang meaning po ng salitang harden sa Deuteronomy 15:7, good courage, steadfastly minded, making strong. Nang ibig sabihin, kailangan tayo ay ubod kaya sa ating kapasyahan, na tayo'y tutulong sa mahirap nating kapatid. Amen. At yung mahirap nating kapatid ay yung mga kapatid na matino ang buhay, hindi po yung mga hindi matino ang buhay. Matino ang buhay pero hindi alam kung paano siya makapagpapatuloy na ang kanyang pamumuhay ay maging pinagpala.
So tutulungan natin yung kapatid na nakita nating maalam sa Diyos pero hindi nila maranasan ang mga biyaya at pagpapala. So harden not your heart, na ang ibig sabihin, ikaw ay magpakatibay at ikaw ay magpatuloy na matulungin sa iyong kapatid na mahirap. Ang pagtulong sa mahirap ay parang pagpapautang sa Diyos. Kaya pag tumulong ka sa mahirap, ang pinautang mo ay ang Diyos. At ang Diyos laging nagbabayad. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos laging nagbabayad. Oh, purihin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Sa Psalms 95 verse 8. Psalms 95 verse 8. At ang sabi po dito, harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness. So, ilipat po natin dahil iisang tinutukoy sa Exodus 17 at dito sa Hebrews chapter 3, verse 8. Isa po ang tinutukoy nito. Sa Hebrews 3:8, ano po ang sabi dito? Kaya kailangan maunawaan mo na kailangan hindi matigas ang iyong puso. Kailangan ang iyong puso ay malambot. Amen? So harden not your hearts as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Verse 15. While it is said today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Dito po sa tatlong ito, iisa ang salitang Hebreo dun sa word na harden. Ito po ay yung kasya. Q-A-S-H-A-H. Ang pronunciation po ay kausya. Kausyo. K-A-W. Kausyo. K-A-W-S-H-A-W. So ang meaning po ay do not be cruel. Do not be fierce. And do not be stiff-necked. Yun po yung harden dito. Huwag nang matigas ang inyong liig. Huwag na kayong magpakatigas pa ng kalooban. Ibig sabihin ay walang mangyayari pag matigas ang kalooban natin. Sapagkat ang ating kinakalaban ay ang Diyos, hindi tao. Sa Hebrews 4:7, yung ating binasa kanina, ipakikita ko po ang salita namang Grego about the word harden. At ang sabi po dito, again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said today, if you will hear His voice, harden not your hearts. So, sa salitang Grego po, ito pong harden dito, ay tumutukoy sa esklerono. S-K-L-E-R-U-N-O. Greek word po ito na ang pronunciation po ay esklerono. Na ibig sabihin ay stubborn and hard-headedness. Kaya kailangan alisin po natin ang stubbornness at ang hard-headedness sa ating buhay. Kailangan pag narinig natin ang tinig ng Diyos, tayo ay manalig at magtiwala sa Kanya because we live to honor God. Tayo po'y nabubuhay para lamang parangalan ng Diyos. At ano po ang pagpaparangal sa Diyos? Tayo po ay sumasamba sa Diyos, tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, siya po'y ating pinupuri, siya po'y ating pinasasalamatan. Ibig kong makita sa huling panahon na ang bawat isa sa inyo ay maalab at kailanman ay hindi na hihintakutan sa mga pangyayari sa paligid. Iyong tuklasing mabuti, the mind should not control you. Ang isipan mo'y hindi dapat na kontrolado ka. And how shall you know that you are controlled by your mind? Iyong tuklasin yung mga hangarin mo sa buhay, your cravings, your desire. Tuklasin mo kung ano yung mga hangarin mo. At mapupunan mo na yung lahat ng hangarin mo ay para sa iyong sarili. At kung yung mga hangarin mo ay para sa iyong sarili lamang, you are an slave to your mind without you knowing it. Alipin ka ng iyong isipan na hindi mo naunawaan, kaya ikaw ay pagod na pagod at ang unang palatandaan na ikaw ang Panginoon ng iyong isipan, lagi kang may kapayapaan.
Hindi ka naaaburido. Hindi ka nai-stress. Why? Because you are the master of your mind. It is not the mind as your master. Kaya nga, laging ang iyong paunlarin ay ang iyong sarili. At mapapansin mo na ang iyo pong damdamin, ang iyo pong emosyon ay pinakikilos ng iyong mga pansariling hangarin. Kaya makarating po tayo sa hangarin natin ay sa Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I die daily so that Christ may be formed in you. Ako'y namamatay araw-araw para sa Jesucristo ay maianyo sa inyo. Kaya kailangan magbago po tayo ng isip at hangarin natin na yung Panginoong Hesukristo lamang sapagkat ang tunay na kayamanan ay magbubuhat ay sa Panginoong Hesukristo. Kaya, 3 bagay po ang sisimulan kong inyong hakbangan sa 7 gabing ito. Ulitin ko, huwag kang absent. Buuin mo ang 7 gabing ito. Hindi po ako makikiusap sa inyo. Iniuutos ko sa inyo, buuin ninyo ang 7 gabing ito at may mangyayari sa inyo. Amen po ba? Huwag kang titingin sa iyong pinansyal, huwag kang titingin doon sa iyong mga appointment. Isara mo yung lahat ng appointment mo for 7 nights. At titiyakin ko sa inyo, nakakaiba ang mangyayaring himala sa inyong buhay. Hallelujah! Ang matatapang lamang ang umuunlad. Amen? Ang naninindigan lamang ang mananagana. Amen. Ang magkakamit lamang ay yung mga taong totoo sa kanilang mithin. Purihin ng Panginoon. So, ang unang dapat ninyong maunawaan, as He said, obey quickly. Kung ano ang sinabi ng Diyos, sundin mong dagli. Huwag mo na itong lilimiin pa, wag mo na itong pagbubulayan pa. Pag sinabi ng Diyos, sundin mo agad. Sapagkat pag ito ay iyong siniyasat, ikaw ay mangangatwiran sapagkat alipin ka ng iyong pangangatwiran. Forgive! Do it immediately. Yung mga may katwiran ay ganito. Narinig yung boses ng Diyos, magpatawad ka. At ika'y patatawarin ko, Lord, sana maunawaan mo ako. Napakasakit naman ang ginawa sa akin, Panginoon. Ikaw na may maunawain. Hindi ka unawain ng Diyos sapagkat ang pag-uusapan natin salita ng Diyos. Do not apply grace wrongfully. The command forgive is a command. Obey or be punished. Obey and be blessed or disobey and be punished. The Word of God is simple, but complicated by the opinion and mind of people. Simpleng-simple lang po ang salita ng Diyos. Pero ginagawang komplikado po ng pangangatwiran ng isang tao. Forgive. If you hear the voice of God today, kailan mo gagawin? Tomorrow? No. Today. The preciousness of time is in today, not tomorrow. Dahil ang tomorrow, you will hope, but today will be an experience. Amen! Yung kasalukuyan, ang iyong karanasan at ang iyong karanasan ang magdadala sa iyo sa magandang kinabukasan. Because your today, your present moment, will be your yesterday tomorrow. Amen po ba? And what you do today will be your future. If today you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Kaya nung sabihin ng Panginoon, hindi kita mapaparami, Greg. Dahil ayaw mong tanggapin yung mga taong nahihirap at ligaw. Kaya mula ngayong araw na ito na ito'y narinig mo sa akin, tanggapin mo ang pagpapastor sa maraming kaluluwa at ililipat ko sa iyo ang maraming kaluluwa. At ang sabi ko, Panginoon, tanggap ko na po, tanggap ko na po, tanggap ko na po. If today you hear the voice of the Lord,
harden not your heart. Ano po ba ang pagmamatigas? Saka na po, Panginoon. Sa 1 linggo na po, Panginoon. Wag. It's by obedience that we honor God. No other way. As He said, obey quickly. Sa pagsunod lamang natin, pararangalan ng Diyos. Amen po ba? Huwag kayong magkaroon ng utang kanino man. Susundin mo agad yun. So paano ka mawawala ng utang? Itigil mo ang pag-utang. Hello? Amen? Napakasimple po ng salita ng Diyos. Amen? At pag nakita ng Diyos na ikay totoo, tutustusan ka ng pambayad doon sa mga utang mo. Sapagkat tumigil ka na sa pangungutang. Simple po ang salita ng Diyos. Amen po ba? Tingnan mo ang iyong katabi. Dapat nga pala tapusin ko itong 7 gabi. Kaya ako'y laging pinagpapala dahil tinatapos ko ang lahat ng aking sinimulan. Amen? Kaya kung ikaw ay unang gabi lang at sinabi mo na sa iyong sarili, unang gabi lang ako, hindi mo mabubuo ang himala. Hello? Hindi mo mabubuo ang puzzle kung hindi mo bubuuin ito. Ang isang lalaki na hinangaan sa world of chess, si Bobby Fischer. Yung laro pong ajedrez o chess, magtataka ka puro na yun lang ang linalaro, pero bakit may world champion? Yun lang ang linalaro. King, Queen, Bishop. At ang sabi niya, ang laging layunin ng mga naglalaro ay kumain ng mga pyesa. Pero hindi yun. Kailangan alam mo ang 15 move ahead ka doon sa iyong kalaban. At one time siya ay pinapanood at ang sabi niya, mate ka na. At ang sabi ng mga nanonood, ang dami nang nawala sa kanyang pyesa, paano naging mate? Sapagkat ang alam niya, after 15 moves, talo na yung kanyang kalaban. Kaya nais kong inyong maunawan, kailangan magpakaalab ka sa Diyos. Kailangan ang iyong puso at ang iyong isipan ay katulad ng espongha. You have to soak your heart and mind in the Word. Soak your heart and mind in the Word. Read the Word every day. Kaya pag napapagod ka, ang ibig sabihin wala kang panahon sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Tingnan mo ang iyong katabi. Talagang kailangan tapusin ko itong 7 gabi. Hindi ko nasasabihin ang mga titulo ng susunod pang 6 na gabi, pero titiyakin ko sa inyo na ito'y galing sa bibig ng Diyos. At pag nabuo mo itong 7 gabi na hindi ka a-absent, mararanasan mo ang kaibang biyaya at pagpapala patungo sa 2012. Ang matatapang lamang ang sasamahan ng Diyos, hindi ang duwag. Ang mga duwag ay sa impyerno ang pupuntahan, ang matatapang ang sa langit patutungo. Amen. Sabihin mo ngayong gabi kay matapang. Sana makita kita bukas. If today you hear the voice of the Lord, harden not your heart. As He said, obey quickly. Purihin ang Panginoon. So ngayon, it's my obedience that we honor God. Ano po ba ang utos ng Panginoon nung likhain si Adan? Magsiyasat po tayo sandali. Sa Genesis 1, verse 26, if you are wrong in the priority of life, you will be wrong in everything. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earths, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
let them have dominion, or let them have rule. So rule about all things, but not the people. Do not rule the people. So wag mong haharian ng mga tao. Ang iyong pangasiwaan ay ang mga bagay. Wag mo ring hahanapin ang mga bagay, pamunuan mo ang mga bagay at ito ay susunod sa iyo. Do not pursue things. Rule things and it will pursue you. Nakukuha niyo po? Kaya ang maraming oras ng maraming tao ay nagugugol sa paghahanap ng pera. Pero hindi nila na-address yung tunay na dapat nilang ginagawa sa araw-araw. Yun pong butas na yun pong lugar na yon sa buhay ng bawat tao, kailangan pong yun ay mapunuan. At yun po yung mainam na kalooban ng Diyos. At ano yung mainam na kalooban ng Diyos? Dadalawa po. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So what will be our priorities? The kingdom of God and His righteousness. Ang Panginoong Hesukristo ay nagsentro lamang sa kingdom of God. Kaya nga, the kingdom of God, tingnan mo po yung pagtuturo niya, the kingdom of God is like, the kingdom of God is like this, the kingdom of God, the kingdom of God. So if you know the parable of the sower, you will know all parables. At kung atin pong unawain, what is the truth and the value of the parable of the sower? The kingdom of God is implanted in the heart. Hello. So nasan ang kaharian ng Diyos? Nasa puso ko. At dapat nasa puso mo. Hallelujah. So be focused, be purposeful, and be organized, and be simplified, and let that be our lifestyle. So ano po ba yung focus? Nakatuon ka lamang doon sa priority. Nakatuon ka lamang ay sa layunin ng Diyos. At yung lahat ng iyong gagawin, it will line up to the priority that God has set forth. And what is that priority? The kingdom of God and His righteousness. So, your life will be simplified. Amen po ba? Hindi ka mapapagod. Yung kailangan mo, dadalhin sa iyo ng mga tao na hihipuin ng Diyos. Amen po ba? May pupunta sa iyo na dadalhan ka ng mga bagay na kailangan mo sapagkat idinalangin mo. Ang sabi nga ng kasaysayan sa isang aklat, ang wag na wag mong ititigil sa iyong investment ng iyong salapi ay bumili ka ng maraming aklat na mahuhusay. Magbasa ka ng mga aklat at kasaysayan ng buhay ng mga nagtagumpay sa kanilang pagsunod sa Panginoon. At doon ka lamang uunlad, kailangan mag-invest ka sa iyong puso at sa iyong isipan at nang ikaw ay maging maunlad. Huwag mong sabihin matanda ka na, walang tumatandang nagbabasa. Hello? Hello? Walang tumatandang nagbabasa ng Biblia at ng mga aklat na tumutukoy sa Biblia. Walang tumatanda kapag ikay nagbabasa, amen, magiging kang laging malakas sapagkat maganda ang iyong pananaw. O, purihin ng Panginoon. Amen? Talagang tatapusin ko itong 7 gabi. Amen. Then secondly, delayed obedience will turn to doubts and unbelief and turning away from God. Kapag ipinagpaliban mo ang pagsunod sa ipinagagawa ng Diyos, huwag mo sabihin pag matanda ka na, hindi ka tatanda, baka mamatay ka agad. Hello? Kung ikaw ba'y mamamatay, ano ang sasabihin ng iyong iiwan? Sila ba'y malulungkot at matutuwa at namatay ka? Salamat at wala na kaming pasanin. O, malulungkot dahil ikaw ay namatay. So live your life well. Amen? Mabuhay ka ng mahusay habang ikaw ay buhay. At ang buhay na mahusay ay ang pagkamasunurin sa Diyos. If you be willing in obedience, you shall partake the best of the land. So if you are not partaking the best of the land,
you are not obedient. Kung pura ukay-ukay ang iyong damit, you are not obedient. Hello? Sabihin mo, tama nga si pastor. Dahil ang masunurin ay pagpapalain ng kaiba. Amen. Pero huwag kang magkunwari. Kailangan ang pagpapala ay natanggap mo dahil natuwa sa iyo ang Diyos. Oh. Do not delay obeying God. If today you hear the voice of the Lord, harden not your heart. So, what are the causes of delayed obedience? Katulad ng tanong sa Exodus 17. Is the Lord among us or not? That is testing God. Talaga bang sinasamahan tayo ng Diyos? Talaga bang dito sa revival ay ang Diyos ang naririto? That is tempting God. Talaga bang narito ang Diyos? So ano ang katibayan kung narito ang Diyos? Saan man 2 o 3 magkatipon sa pangalan ni Jesus, naroon siya sa gitna. Si Jesu Kristo ay naririto. Amen. Kaya huwag kang magsasabi na narito ba talaga ang Diyos? Sa revival ba ay gumagawa ang Diyos? Opo. Pero makakaranas lamang ng mga pagpapala ang mga masunurin. O purihin ng Panginoon. Sabi niya sa bulag, idilat mo ang iyong mata at makakita ka. At siya'y sumunod. At siya'y nakakita. Sabi niya sa lumpo, tayo! At pulutin mo ang iyong banig. Ilang taon na siyang naghihintay, nakalikawin ng anghel. Pero may pananalig siya. Dahil alam niya siya lumpo at alam niya sa kanyang kalagayan, hindi siya magtatagumpay, hindi siya mauuna doon sa full of Siloam. Pero nandun pa rin siya. Malaki ang kanyang pagtitiwala na siya makakatakbo isang araw. At ang sabi ng Panginoon, tumakbo ka na! Huwag ka nang maghintay pa kung kailan ka tatakbo. Ngayon ang iyong pagtakbo. Ngayon ang iyong kagalingan. Huwag ka nang maghintay pa ng ibang araw. O, purihin ang Panginoon. Is the Lord among us or not? That is testing the Lord. That is murmuring. That is complaining. So do not be double-minded. Laging talo po ang pabago-bago ang isip. Do not linger in two opinions. Huwag ka pong mananatili sa dalawang palagay. Ang sabi niya, ganito. Ang sabi niya, huwag mong pakinggan yung sabi nila. Ang sabihin mo ay ang sabi niya. Huwag yung sabi nila, huwag yung sabi niya, ang sabi ng Panginoon ang iyong sundin. Kailan? Ngayon. Kailan? Ngayon. O, purihin ng Panginoon. So decide today. Sabi ni Moses, decide today that those who are for God, go to my rights. And those who don't want to be with God, remain on the left. Ang matitigas ang puso ay nakahiwalay sa kaliwa at bumuka ang lupa sa kanilang ilalim. Yun po ay nakatala sa Biblia. At sila'y nilulun ng lupa ng buhay. Kaya magpasya tayo na magi tayong masunurin. Laging tatandaan mo po, hindi mo alam. The world is filled with uncertainty. Do not trust any material or created thing. Hindi po mapagkakatiwalaan niyang iyong savings. Bagamat maintain it anyway. Pero huwag kang magtitiwala doon. Kung may 1 milyon ka sa bangko, huwag kang aasa doon. Sapagkat laging tatandaan mo po, any moment magiging parang piso na lang yan.
Pero habang sa panahon natin ay 1,000,000 pa rin yan, enjoy it. Amen? Huwag yung may 1,000,000 ka at asin lang ang iyong ulam. Kakasakit ka sa bato. Ang tawag na po doon ay kuripot, miser. Yeah, enjoy. Enjoy life while you are still alive. Amen po ba? Dahil tingnan mo, tipid ka ng tipid. Pag namatay ka, wala. Uubusin yan yung mga anak mo sa McDo. Tapos ikaw hirap na hirap ng buhay ka. Halos ayaw mong gamitin yung iyong salapi. So save, pero enjoy. Enjoy. Enjoy your life. Use some of that money. Amen? Gusto mong bumiling magandang salaset? Bumili ka. Amen? Minsan ka lang uupo sa salaset. Pag namatay ka na, walang salaset sa pansyon. Amen? Kaya napakaganda po ng Diyos. Amen? Hindi siya against sa ikay maunlad. Hindi siya against na may maganda kang sasakyan. Hindi po siya against. Against po siya kapag yun na ang naging Diyos ng iyong buhay. Hindi rin po siya laban sa nangungutang basta nagbabayad ka. Hello? Pero wag mong kalilimutan na ang nangungutang ay alipin ang nagpautang. Ang sabi ng Diyos, ang mainam niyang balak, kayo ang magpapautang, hindi kayo ang mangungutang. You are the head, not the tail. Oh, purihin ang Panginoon. So decide today, ikaw ba ay lalakad sa maayos na paglakad? Gagawin mo bang pangunahin ng Diyos? Then thirdly, we are not here just for our need. We are not here just to solve problems. We are here to win souls. We are here to get all the wealth of the world for the ministry of the gospel of Jesus Christ. Kaya unlad ka kapag ikikonekta mo ang buhay mo ay sa kalooban ng Diyos. Magiging kang matagumpay at maunlad at mayaman kung susunod ka sa kalooban ng Diyos. So I challenge you, meditate, persevere, keep on believing, and keep on trusting without wavering. So magbulay ka. Amen. At huwag kang mag-aalinlangan. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos at ito ay mangyayari. Katulad ng laging ipinapangaral ko, isulat mo ang lahat ng iyong kailangan at utusan mong ito ay malutas lahat. You have to speak to all your need. You have to speak to all your problems. Ito po ang aking ginagawa. I speak doon sa mga bayaran, I speak the Word of God. I speak the Word of God. Sa mga suliranin, I speak the Word of God para akong baliw. Pero hindi ako baliw sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan at ang isipan ng tao ang nakababaliw. Sapagkat ang isipan ng tao ay walang patutunguhan, ngunit ang isipan ng Diyos magpakailanman ay magbibigay ng kaunlaran, kapayapaan at kasiyahan. Meditate. Paano po yung pag-meditate? Ang meditation po ay ina-apply mo sa iyong buong pagkatao ang salita ng Diyos. Iyong tinitingnan ang iyong sarili doon sa salita ng Diyos na iyong binubulay. Hallelujah. Kaya nga po, ang sabi ron, ang gustong-gusto kong laging inaalaala ay ang Psalms 112 verse 1. Sapagkat ang aking mga anak at ang aking mga apo ay uunlad lamang kapag ginagawa ko araw-araw, kaming mag-asawa araw-araw, yung verse 1. Ano po ang sabi ng Psalms 112 verse 1? Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighted greatly in His commandments. Nasaan po dyan ang hanap buhay? Wala po. Atin pong pansinin kapag ikaw ay may takot sa Panginoon at ikaw ay maligayang maligaya at pambihira yung kaligayahan mo sa kanyang mga kautusan, anong mangyayari sa iyong mga anak? Ano ang sabi sa verse 2? His seed shall be mighty upon earth. So you are making a legacy. Your seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Amen po ba? So because I greatly delight in the commandments of the Lord, ang sabi sa Psalms
Sa Isaiah 59:19 o 21, Isaiah 59:21, ano po ang sabi doon? As for me, this is my covenant with them, with whom? Those who greatly fear, those who greatly delight in His commandment, those who fear the Lord. As for me, this is my covenant with them, saith the Lord. My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth. So ano ang dapat na nasa iyong bibig? His word. At paano magkakaroon ng kapangyarihan yung makapangyarihang salita ng Diyos? Inilagyan ka muna ng kanyang banal na Espiritu. So I have the Holy Spirit. That is why His word will not depart from my mouth. This is His covenant. Shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, mga anak, nor out of the mouth of thy seed, mga apo, saith the Lord, from henceforth and forever. Kaya nga unawain nating mabuti, harden not your heart. Obey Him quickly. Today when you hear the voice of the Lord, obey Him quickly. Do not delay your obedience. Meditate on His voice. Meditate on His word. At ito po ang sasabihin ko sa inyo, verse 3. Ano ang mangyayari kapag ang iyong mga anak ay maunlad dahil ikaw ay may takot sa Panginoon? Ano ang sabi sa verse 3 ng Psalms 112? Ang iyong bahay ay mapupuno ng kayamanan. Wow! Gusto niyo yun? Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. And lastly, ito ang mangyayari sa iyo pag ginawa mo ang Psalms 112 verse 1. Proverbs 13:22. Yung kayamanan ng mga masama, ililipat sa iyo ng Panginoon. Yung hindi makatulog na nagpapayaman, isang araw sa iyo yung kanyang kayamanan. Pero kailangang ayusin mo ang iyong buhay. A good man. Kailangang a good person ka. Amen? A good man leaveth an inheritance to his children's children. Napakalaki po ng pamanang iiwan mo sapagkat aabot hanggang sa iyong apo. Amen? And the wealth of the sinner is laid up for the just, sapagkat ang mga kayamanan ng makasalanan ay inihanda para sa matuwid. So kailangang i-maintain mo that you are good and that you are just. So harden not your heart. Napakaganda po ng iyong kasalukuyan. Kung ano ang iyong maririnig sa Panginoon. Ngayon, ang pagdinig ko na ngayon ay hindi, Lord, speak, Lord. After prayer, Lord, speak, Lord. I start my prayer singing, How great thou art. And I end my prayer, To God be the glory. And before I end the prayer, before Lord speak, I am listening. But now, Father speak, I am listening. After hearing the voice of the Father, Jesus speak, I am listening. And then thirdly, Holy Spirit speak, I am listening. This morning, the word of the Father for me is this. Soak yourself in the Word. Grow deeper in the Word. And Jesus' word to me this morning is this. Go in my way, grow in my way, glow in my way, and cast the net, and you will have a good haul of pieces. And then the Holy Spirit speak to me. Let your inner self be let the light of the Word lighten. Magliwanag ang salita ng Diyos sa buo mong kalooban. And then your light will shine. Kaya nga po, please, obey Him quickly. Do not delay. Meditate after you have obeyed. At makikita mo kung saan ka dinadala ng Panginoon. Tuloy-tuloy po sa 7 gabing ito, makikita mo piece by piece kung paano mo kakamtin ang nakatakdang para sa iyo. At ito po hindi mo kayang sukatin, ito po hindi mo kayang bilangin, sapagkat ito ay lagpas sa ating isipan. O Diyos, Ikaw po ay tunay na napakabuti. At hayaan mo ang bawat isa ay magpatuloy sa iyong kabutihan. At makita nila ang mga pagpapalang dala-dala nila mula pa nung sila ay paglihi.
At ito'y matuklasan nila at ito'y magamit nila sa araw-araw nilang buhay. At mabuhay kami na sanay na magpuri sa pagsikat pa lamang ng araw hanggang sa paglubog na pinupuri ka at sa gabi pinasasalamatan ka hanggang sa kami makatulog. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So gawin po natin ang susunod na gawain.